Hello, good day mga bossing. Welcome po uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi na naman ng panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa Construction Knowledge Part 2 naman. Dito po sa bidyong ito, no, natatalakayin natin, no. Bali ang pag-aaralan po natin, no, tungkol sa bakal, sa konkreto, na makikita po natin sa National Structural Code of the Philippines. Meron po tayong pagbabasihan sa mga pag-aaralan po natin dito sa bidyong ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami po tayong matututunan sa video nating ito. Ang una nating tatalakayin mga bossing, no, etong mga bakal na pinagbigkis. Bali, dito po, no, minsan may ginagamit po sa mga poste, no, na pinagbibigkis yung bakal, no. Merong dalawa, merong tatlo, merong apat. Ang pinakamarami po na pwedeng pagbigkisin yung mga bakal or i-bundle, 4 na piraso lang po. Dito po sa pinagbigkis na bakal, no, or bundled bars, no. Yung bundled bars minimum concrete cover po, not less than bundled bars diameter, but not more than 50 mm thick. Ayun po, no. Pagka pala gumamit tayo ng bundled bars, ang concrete cover natin hindi po bababa sa hindi po lalampas, no, sa 50 mm thick yung concrete cover natin. Pero hindi naman po pwedeng bumaba sa bundled bars diameter. Bali, merong bundled bars diameter na 45 mm. Bali, yung concrete cover natin, gagamitin natin 45 mm thick na kapal. Ayan na. Pero pag lumampas po, no, sa 50 mm yung bundled bars, 50 mm po yung gagamitin nating concrete cover. Pagdating naman po, no, dito sa minimum spiral ties, no, at saka lateral ties natin, no, diameter. Bali, linawin lang po natin, no. Pag yung main bar natin 32 mm diameter or smaller, ang minimum diameter ng lateral ties natin o mga anilyo natin o maski na yung spiral ties, yung nakapulupot po dito sa spiral column main bar, bali 10 mm diameter po. Ayan na. Pero pagdating po dito, no, sa minimum spiral ties and lateral ties diameter, yung main bar natin 36 mm pataas, no. Ang minimum po pala, no, ayon sa NSCP, 12 mm diameter po, no. Ayan po. Pag lumaki na ng gusto yung mga main bar natin, no, 36 mm pataas. Ayun, 12 mm diameter, no. Pero ibig sabihin, minimum po ng lateral ties natin, spiral ties, 10 mm diameter. Kaya lang pag tumaas na dun sa 36 mm yung main bar natin, gagamit na po tayo ng 12 mm diameter. Bago po pala tayo pumunta sa next topic, no, sana po pakipindot yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Sana po panoorin nyo. Maraming salamat po. Ang susunod po nating topic, no, tungkol naman sa slab, no. Sa two-way slab, minimum thick ng kapal po ng slab natin sa two-way, without drop panel daw, 125 mm thick or 5 inches, no. With drop panel, 100 mm thick or 4 inches. Ayun po, no. Yung pong drop panel na yan, meron po akong isang video, diniscuss ko po yan. Sana po panoorin nyo. Ito po yung two-way slab minimum thick. Meron din po akong isang video, yung difference ng one-way slab at saka two-way slab. Sana panoorin nyo rin po. Ang susunod po nating topic, no, tungkol sa main bar naman ng slab, no. Pag sinabi pong main bar, kung nakikita nyo po itong image na ito, meron po siyang bend bar at saka straight bar. At ang bakal po ay nasa ilalim.
Yung mga bakal po na yan na nasa ilalim, yan po yung tinatawag na main bar, no? Kasama po nung bend bar at saka nung straight bar. Alternate po kasi yan, no? Bali, yan po yung main bar. Yung pong sa kabila o perpendicular na mga bakal na yan na nasa taas, ang tawag po dyan is temperature bar. Yung pong spacing ng main bar ang pag-uusapan po natin dito. Ayon po sa National Structural Code of the Philippines or NSCP, no? Yung slab maximum main bar spacing bali 3 times thickness of slab, yung main bar po, no? Or 450 mm. Kung alin daw po yung mas maigsi, no? Yun po yung pipiliin natin, no? Halimbawa po, no, yung slab minimum thickness niya nakuha natin 125 mm. Ita-times 3 po natin yan, no, para makuha po natin yung spacing na sinasabi rito. 3 times 125. Ang answer po, 375 mm. Center to center po yon. Kung pipili po tayo kung alin ang mas maigsi, yung 375 mm at saka yung 450 mm, mas maigsi po yung 375 mm. Kaya ang gagawin nating maximum spacing, no, ng slab main bar, 375 mm po. Ayon po yan sa National Structural Code of the Philippines or NSCP. Ang susunod po nating topic, yung slab maximum temperature bar spacing. Pag sinabi pong temperature bar, kung main bar po yung bend bar at saka yung straight bar na bakal na nasa ilalim, temperature bar naman po itong perpendicular, yung mga bakal na nasa taas na ito. Yung pong spacing nito, yung pong pag-usapan natin. Yung pong maximum temperature bar spacing ayon po sa National Structural Code of the Philippines, no? 5 times thickness ng slab, no? Or 450 mm. Kung alin daw po yung mas maigsi, yun po ang pipiliin natin, no? Kung halimbawa ang slab thickness na 125 mm pa rin, no? Bale, yung maximum temperature bar spacing natin, center to center, 5 times 125 mm. Ang answer po, 625 mm. Kung alin po yung mas maigsi sa dalawa, no? 625 mm at saka 450 mm, yun ang pipiliin natin. Kaya ang spacing po ng temperature bar, 450 mm, center to center po yun. Ayon po yan sa NSCP. Ang susunod po nating topic, no, yung cantilever slab naman, no. Ayon sa NSCP, no, bali ang minimum thickness ng cantilever slab, no, bali length divided by 10 naman, no. Kung gagamit tayo ng normal weight ng konkreto na 2,400 kilograms per cubic meter. At kung yung yield strength ng bakal natin, Fy is equal to 415 megapascal. Kaya kung ang minimum thickness natin, ang length divided by 10, no, ang minimum ang haba po ng slab natin, cantilever slab 1.5 meters, i-divide po natin 'yon ng 10, no. Ang answer po 0.15 meters or 150 mm. Kaya lang tandaan lang po natin, no, meron po kasing ibang weight of concrete, no. Hindi po siya 2,400 kilograms per cubic meter. Meron din po tayong ibang yield strength ng steel, no. Kaya dapat po makikita natin itong weight of concrete na ito na ginamit na ito at saka yung Fy na ito, no. Bago natin gamitin yung length divided by 10, no. Yan po yung dapat nating tandaan. Ang susunod po nating topic ay ang concrete mixture naman po, no, na ginagamit sa slab, no. Bale yung madalas po na common na ginagamit, no, sa slab concrete grade, bali M15 po yan or M20. Yan po yung grade na yan na Class A at saka yung Class AA, no, na madalas po natin ginagamit, no, sa mga part ng structure dito sa Pilipinas, no. Bali pag sinabi pong M15, yan po yung concrete mix ratio na 1:4, no. Bali isang semento, 2 buhangin, 4 na parte ng graba. Yan po yung Class A, no. M20
or mixed 20 Newton per square millimeter. Yan po yung lakas ng konkreto after or tibay ng konkreto after 28 days, no? Bali, ang ratio po niyan 1.53 naman. Class A at saka Class AA. Pero karaniwan po, no, class sa dalawa, Class AA po, no? Kailangan pong mas tibayan po natin yung flooring natin or suspended slab. Okay, ayun lang po, no, yung naging topic natin dito sa Civil Engineering Construction Knowledge sa Part 2. Sana po panoorin nyo rin yung Part 1 kung nagustuhan nyo po itong video ito. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.